Isang misa ang idinao sa San Beda College kanina para sa pumanaw nilang estudyanteng si Mark Andre Marcos. Samantala, nadagdagan na naman ang mga pangalan sa listahan ng mga biktima ng hazing. Sa kabila ito ng umiiral na anti-hazing law. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, 17 taon na nga mula nang maisabatas ang anti-hazing law pero hanggang ngayon may mga namamatay pa rin dahil sa hazing. Bago pa man mangyari ang pagkakamatay kahapon ni Mark Andre Marcos, may mga panukala ng muling pag-aralan ang magdadalawang dekada ng batas laban sa hazing. Muli na namang nagluluksa ang Law Department ng San Beda College matapos ang pagkamatay ng isa pa nilang law student dahil dinumano sa hazing, si Mark Andre Marcos. Isang misang idinao sa San Beda kanina. Giit ng paaralan, nagpatupad na raw sila noon ng inahakbang para hindi na maulit ang nangyari kay Reglos. Kabilang dito ang pagpapapirma ng undertaking sa mga estudyante tuwing enrollment. Kapag sumali ka sa frat na ganito at may nangyaring incident, magkakaroon tayo ng karapatang action doon at yun nga yung expulsion. Yun yung pinakamabigat talaga. Wala sa listahan ng Lex Leonem Fraternity na nag-recruit di umano kay Andre. Sinisikap naman ng GMA News na kunin ang kanilang panig. May ilang estudyante na rin ipinatawag para sa investigasyon. Wala po, wala po akong balak. Wala akong balak? Marami naman po akong kaibigan hindi na kailangan ng ganun. Kaka-recover lang namin sa bad news na may namatay na naman po nung nakaraan. Opo, kasi ngayon meron na naman pong bago. Pebrero ngayong taon din ang namatay dahil sa hazing ang San Beda Law freshman na si Marvin Reglos. Dahil dito nagsumiti ng panukalo noon si Kabataan Party List Representative Raymond Palatino na muling balikan ang anti-hazing law. Pero tila wala raw pumansin sa panukala. Well, unfortunately, hindi pa yan bibigyan ng focus dito sa Congress. Wala pang committee hearing. Pero sa tingin ko, napakahalaga nito. Halimbawa, kahit walang committee hearing, mag-usap-usap halimbawa yung ating mga eskwelahan and our education officials. Detalyado ang anti-hazing law na isinabatas noon pang 1995. Lubha nga raw mahigpit ang mga probisyong nakapaloob dito. Halimbawa na lang, sa ilalim ng anti-hazing law, dapat may kinatawa ng mga eskwelahan sa tuwing magsasagawa ng initiation rites sa mga fraternity para tiyaking walang karahasang mangyayari rito. Pero ang ilang eskwelahan, lusot sa ganitong pananagutan dahil ilan sa kanila, tuluyan ng ipinagbawal ang mga fraternity. I think kailangan i-review yung policy ng maraming eskwelahan banning fraternities. It drives them underground Sa halip na ma-monitor halimbawa ng school officials yung activities ng mga fraternities, bakit yung solution or remedy, iban sila? Samantalang for the longest time, ang fraternities, sororities, nag-exist hindi sa Pilipinas lamang. Ang Commission on Higher Education aminadong malaking debate kung mas mainam nga bang iba ng mga fraternities sa mga eskwelahan. Bagamat hindi kinikilala ng ilang eskwelahan, hindi naman daw kasi nangangahulugang wala na talagang fraternities sa mga eskwelahang ito. Dapat establish na yung proseso kasi ng recognition. Since hindi naman underground sila, yun nga mahirap i-pinpoint yung liability. Si Atty. Julito Vitriolo, miyembro rin ng isang fraternity. Anya, mainam daw kung magsama-sama na ang mga eskwelahan at pamahalaan para pag-usapan ang problema. Noong araw, natatandaan ko sa University of the Philippines, meron tayong Interfrat Council na kung saan ang mga frat pagtitipon-tipon, nagkakaroon ng mga common activities at naiwasan yung mga bad practices. Patuloy ang humahabang listahan ng mga estudyanteng nasasawi dahil sa hazing ng mga fraternity. Gaya ni Ateneo Law student Leonardo Lenny Villa, ang UP student na si Chris Anthony Mendez at ang University of Makati student na si AJ Carl Intia. Pero ano nga ba ang bentahe ng pagsali sa mga fraternity? Hindi rin naman kasi kailan na marami sa matataas na opisyal ng bansa noon at ngayon bahagi ng fraternity o sorority. Nariyan sina dating Pangulong Ferdinand Marcos, dating Senador Ninoy Aquino at Senador Joker Arroyo, miyembro ng Upsilon Sigma Phi. Si Vice President Giorgio Marbinay, miyembro ng Alpha Phi Omega Fraternity. Sigma ro naman sina Senate President Juan Ponce Enrile, Senador Edgardo Angara at Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Si Justice Secretary Laila de Lima naman ay miyembro ng Lambda Rho Sigma Sorority. Ayon sa isang sociologist, hindi naman dapat manakit ang mga miyembro ng fraternities sa mga naisumali sa kanila. Marami naman daw ibang paraan para masala ang mga bagong miyembro. I-argue na ng mga fraternities, ng mga sororities, that yung ganong klaseng proseso builds loyalty. Yung ganong klaseng proseso builds character. Ito ang response natin dyan. Is that the only way to build loyalty? Is that the only way to build character? And the answer, no. Jessica, muli mo nang isusulong ni Kabataan Party List Representative Raymond Palatino na balikan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang Republic Act 8049 o anti-hazing law para ito ay patibayin pa
para mas maging epektibo laban sa hazing. Jessica? Okay, Rafi, hindi na nga maikakaila no, na humahaba itong listahan ng mga namamatay na mga kabataan sa hazing. And maganda yung ipinuntos mo, it's also interesting na sa ating lipunan, ang mga namamahala ng mga pinakamalalaking law offices ay puro mga tiga-frat. And even those running our government, di ba? So ano kaya ang mangyayari na merong humahabang listahan ng mga hazing victims and we have a lot of fraternity members who are highly placed in our government. Jessica, isa raw nga yan sa mga nagiging attraction sa mga fraternities dahil nakikita nila yung mga leader ng ating bansa at leader ng mga institusyong gustong pasukin itong mga estudyante ay mga galing din sa fraternities. Kaya isa yan sa mga nagiging attraction at nagiging tradisyon na sa ilang pamilya na pumasok sa mga fraternities yung kanilang mga anak. Pero ayon nga sa sociologist na ating nakausap, ay tila tumitindi naman yung kapusukan ng ilang mga kabataan ngayon. Nagiging mas marahas na sila kumpara nung mga nakarang taon kung kaya't kailangan na daw talagang solusyonan itong problemang ito, Jessica. Okay, pero I'd like to think that challenge din ito dapat sa mga nakaupo sa ating gobyerno na mga miyembro ng fraternity, no, na they have to address itong nangyayaring parang humahabang listahan o humahabang listahan ng mga namamatay sa hazing, sa initiation rites, sa mga rumble ng mga fraternity. In the meantime, Rafi, may binanggit kang frat na ito daw yung di umano sinasalihan o nag-recruit kay Andre Marcos. Tama ba? Jessica, sa ngayon ay subject pa yan for investigation. Hindi pa naman nila sinasabing ito na nga yung fraternity na sinalihan nitong si Marcos. Pero isa yan sa kanilang mga iniimbestigahan sa ngayon, Jessica, dahil may mga impormasyon na dun nga patungo sa impormasyong yan, Jessica. Okay, and to be fair to them, we've been trying to get in touch with this fraternity. Tama, Jessica, pati yung kanilang mga miyembro, pero wala tayong mga makontak sa kanila, Jessica. Okay, maraming salamat, Rafi Tima.